Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 304 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa pinggan ay isang mahabang dugo na tibak na may mga sinaunang, condensed na mga ukit dito. Parang nagkalat ang dugo dito. Nang masilayan ito ng mga eksperto sa True Human Rank, nanginginig ang kanilang mga puso mula sa walang hangganang aura ng dugo. Anong nakakatakot na aura? Ang spiritual sense ng mga eksperto sa True Human Rank ay hindi man lang nang-ahas na lumapit ng husto. Mula sa aura nito, tila malapit lang ang espadang ito sa high-tier spiritual grade. Ito ang sikat na Blood Moon Devouring Spirit Sword mula noong namuno ang Scarlet Moon Religion. Bagamat ang grado nito ay hindi pa eksaktong umabot sa high-tier na spiritual na grado, maaari nitong nakawin ang dugo ng mga buhay na nilalang upang mapunan muli ang asensya ng dugo ng may-ari nito. Kapag ang dami at kalidad ng mga buhay na nilalang na pinatay ay umabot sa isang tiyak na antas, ang kapangyarihan mula sa maihahambing na Spiritual Sword ay magiging mataas. Paliwanag ng nakadamit na simpleng nakadamit. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa Blood Moon Devouring Spirit Sword ng may pagnanasa. Maaaring sabihin na ito ay isang perpektong likha. Ito ay nagpapataas ng lakas ng gumagamit-gamit ang kanyang mga kakayahan sa vampira. Sa madaling sabi, ang paggasta nito ay maliit habang may lakas ng isang high-tier na armas. Nang may hayag ang kasaysayan ng espadang ito, muling naging maapoy ang auction. Kahit ang mga nasa True Lord rank ay hindi napigilan ang kanilang pananabik. What the hell? Nang makuha ko ang espadang ito, siguradong nabali ito at nasa low tier lang. Kailan ito naging kumpleto? Natigilan si Francis. Tama, itong Blood Moon Devouring Spirit Sword ay ang nakuha niya mula sa Blood Corpse Protector na ibinigay niya sa clan para sa ilang mga reward. Kung bakit at paano narito ang Blood Moon Devouring Spirit Sword, walang ideya si Francis. Ang pinakasimpleng solusyon ay natagpuan nila ang kabilang bahagi ng espada at isang master ng panday ang tumulong sa pag-aayos nito. Blood Moon Devouring Spirit Sword. Bakit ito dumating dito? Ano ang nangyari sa Broken Moon Clan at sa 13 bansa? Hindi maiwasan ni Francis na mag-alala. Nagkaroon siya ng isang tiyak na pagmamahal sa Broken Moon Clan na nasa loob ng kanyang sariling bansa. Simulang presyo ng Blood Moon Devouring Spirit Sword 6 na milyon. Bawat pagtaas ay dapat tumaas ng hindi bababa sa kalahating milyon. Anunsyo ng matanda na nakasuot ng simpleng damit. Ang 6 na milyong panimulang presyo ay ang pinakamataas na panimulang presyo sa ngayon. Dapat malaman na ang normal na mid-tier spiritual grade item ay 3 hanggang 4 milyon lamang. Gayunpaman, ang Blood Moon Devouring Spirit Sword ay gumugol lamang ng enerhiya na katumbas ng isang mid-tier na item ngunit nakapagpalabas ng lakas na katulad ng mga high-tier na item kaya hindi ito masusukat sa normal na paraan. Ang Blood Moon Devouring Spirit Sword na ito ay maihahambing sa iyong 3-flower Treasured Lotus at nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 hanggang 20 milyong primal crystal na bato. Natatawang sabi ni Emerson Master. Si Francis ay tumango at naghintay upang makita kung magkano ang makukuha ng Blood Moon Devouring Spirit Sword dahil ang halaga nito ay katumbas ng kanyang 3-flower Treasured Lotus. 8 milyon. 8.5 milyon. 10 milyon. Ang sandata na ito ay agad na binili ng maraming eksperto. Ang Iron Blood Religion, Wind Cloud Sect, 4 major families, at maging ang mga Imperial ay lumahok sa auction. Ang presyo ng Blood Moon Devouring Spirit Sword ay agad na umabot sa 10 milyon. Sa presyong ito, maaari nang bumili ng 2 mid-tier na armas. Normal low-tier spiritual grade item ay nagkakahalaga ng 10,000. Tanging ang pinakamahusay ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang presyo ng mga item sa mid-tier na spiritual grade ay dadami sa 10 at ang mga item na high-tier na spiritual grade ay dadami ng isa pang 10. Ang mga item ng high-tier spiritual grade ay napakabihirang sa buong Northern Continent. Sa Watermoon for Treasures, ang Watermoon God Peach Fan ay malapit sa halaga ng isang high-tier samantalang ang 3-flower Treasured Lotus ay mayroon lamang halaga ng isang normal na high-tier na spiritual grade item.
Ang Blood Moon Devouring Spirit Sword ay hindi pa umabot sa high tier spiritual grade, ngunit madali itong nakalusot sa 10 milyong hadlang. 16 na milyon. 17 milyon. 20 milyon. Matapos maabot ang 20 milyon, ang karamihan sa mga kakompetensya ay sumuko. Ang ikatlong paninindigan na pag-aari ng mga Imperial. Oh well, isa lang itong mid-tier na sandata kung tutuusin at maaari lamang mapataas ang kapangyarihan nito ng husto sa maikling panahon sa pamamagitan ng pagpatay. Ang sandata na ito ay kapaki-pakinabang lamang para sa mga sinanay sa landas ng demons at slaughter. Ihiipon natin ang ating pera at bibilhin ang Demon Slaughterer Blade sa hinaharap. Tama, ang Demon Slaughterer Blade ay nasa high tier at ang kapangyarihan nito ay top class habang kinokontra rin ang mga sinanay sa Path of Demons and Ghosts. Ito ay lubos na angkop para sa bloodline ng mga Imperial. Ang mga tao mula sa Imperial ay sumuko sa Blood Moon Devouring Spirit Sword. Ang Blood Moon Devouring Spirit Sword ay sa wakas ay binili ng Iron Blood Religion sa halagang 22 milyon. Hindi ko akalain na ang dating kalahating basag na espada ay ibebenta sa ganoong kataas na presyo pagkatapos ma-reforged. Hindi napigilan ni Francis ang buntong hininga. Gayunpaman, hindi bihira na makita ang presyo ng mga item na tumaas ng 10 beses pagkatapos umakyat ng isang tier. Hindi niya maiwasang isipin ang kanyang 5 Elemental Piercing Crystal. Ang 5 Elemental Piercing Crystal ay isang natatanging material na maaaring magtaas ng isang low tier na spiritual grade na item ng kalahating tier at kung ito ay ginamit kasabay ng ilang iba pang mga materyales, maaari itong tumaas sa ranggo ng isang item ng isang buong antas. 5 Elemental Primal Crystal. Maaari nitong palakihin ang halos lahat ng lakas ng armas at kapag ginamit kasama ng 5 Elemental Piercing Crystal, maaari nitong itaas ang isang item ng low tier ng buong antas. Sabi ng matanda na nakasuot ng simpleng damit. 5 Elemental Primal Crystal. Nagliwanag ang mga mata ni Francis. Ito na ang hinihintay niya. Ang 5 Elemental Piercing Crystal ay tumaas ang sharpness, permeation, at hardness samantalang ang 5 Elemental Primal Crystal ay nagpapataas ng pagkasira at pinsala. Ang dami ng 5 Elemental Primal Crystal ay mababa sa bilang at karamihan sa mga ito ay nasa low tier, ngunit nagagawa pa rin nilang dagdagan ang kapangyarihan ng karamihan sa mga armas. Mayroong mataas na demand para sa mga ito, ngunit mababa lamang ang supply. Dagdag pa ng matanda na nakasuot ng simpleng damit. Mula sa kanyang mga salita, makikita ng isa na ang 5 Elemental Primal Crystal at ang 5 Elemental Piercing Crystal ay bihira. Isinasantabi ang dalawa, mahirap lang makakuha ng isa. Ang panimulang presyo ng 5 Elemental Primal Crystal ay 800,000. Ang bawat pagtaas ay dapat na hindi bababa sa 50,000. Dagdag pa ng matanda na nakasuot ng simpleng damit. Ang panimulang presyo na 800,000 ay hindi mataas para sa isang item na maaaring tumaas ng isang low-tier spiritual grade item ng kalahating tier. 900,000. 1,000,000. Mayroong malaking bilang ng mga kakompetensya, karamihan sa kanila ay nasa True Human at True Mystic rank. Sa mga dakilang puwersa, lumahok din ang isa sa 4 na pangunahing pamilya, ang pamilyang Benson at ang Iron Blood Religion. Matapos umabot sa 2 milyon ang presyo, sumuko na ang pamilya Benson. Pagkatapos ng lahat, ang isang mid-tier na spiritual grade na sandata ay nagkakahalaga lamang ng ilang milyon. 2,300,000. Sinubukan ni Francis. Ang pangunahing katunggali ngayon ay ang Iron Blood Religion. Napatingin ang ilang tao sa 50th stand. Ang lahat ng iba pang stand ay lumahok sa bidding sa nakalipas na ilang mga item ngunit ang ika-50 stand lamang ang tahimik at tila walang laman. Sino itong retard na ito na maglakas loob na lumaban sa Iron Blood Religion? Maraming tao ang tumawa ngunit ang kakaiba ay pagkatapos magbid ni Francis, sumuko ang Iron Blood Religion. Bahagyang kakaiba ang pakiramdam ng nakadamit na nakasuot ng simpleng damit nang ipahayag niya ang nanalo sa 5 Elemental Primal Crystal. Hehe, brat, nandito ka rin. Isang boses ang biglang lumitaw sa isipan ni Francis na naging dahilan para tumalon si Francis sa takot. Ikaw pala, Lord Timor. Napabuntong hininga si Francis nang makilala niya ang may-ari ng boses.
Hindi niya akalain na ang mga pandaman ni Timur ay magiging napakalakas para makadaan sa mga protective array ng esteemed guest stands. Ang fourth stand. Isang lalaking kulay dugo ang buhok na nakaupo ng tuwid na nakangiti. Deputy Patriarch, mukhang binibigyan mo ng malaking kahalagahan itong Francis. Ang matanda sa tabi niya ay ang tagapagtanggol na nagbigay ng balita kay Francis noon. Ang kanyang bloodline ng mata ay lubhang kakaiba at puno ng potensyal. Higit sa lahat, natulungan niya ako minsan. Bahagyang ngumiti ang lalaking kulay dugo ang buhok. Bumagsak ang mga tingin ng mga tao nang makita nilang ang ika-50 na stand ay madaling matagumpay na nagbid laban sa Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Hindi nagtagal ay natanggap ni Francis ang 5 Elemental Primal Crystal at naisip sa kanyang puso, gamit ang 5 Elemental Piercing Crystal at ang 5 Elemental Primal Crystal, maaari ko na ngayong isaalang-alang kung aling mga item ang i-upgrade. Nagpatuloy ang auction at ang mga item ay medyo mababa o mas mahusay ang kalidad. Sa panahong ito, bumili si Emerson Master ng ilang mga script ng mga sinaunang mana o mga antique. Ang tanging nakapagpalungkot kay Francis ay ang kanyang God Spiritual Eye ay hindi nakakita ng anumang butis na maaari niyang samantalahin. Ang Treasurer Inspectors ay pawang mga bihasa at hindi nagkamali sa pagbebenta ng mga pambihirang bagay sa murang halaga. Higit pa rito, ang mga mabababang item ay hindi man lang may auction dito. Susunod ay mayroon kaming isang bihirang bagay na pinangalan ng Foretelling Ancient Coin na nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance. Itinaas ng simpleng nakadamit na elder ang kanyang kamay at ang kagandahan ng true human rank sa tabi niya ay nagpakita ng isang sira-sirang lumang barya. Meow meow. Ang maliit na magnanakaw na pusa sa spiritual pet bag ay agad na nagsimulang gumalaw at tumalon palabas ng bag ngunit walang ekspresyon itong ibinalik ni Francis. Pagkatapos ng ilang talakayan, pumayag si Francis na gawin ang kanyang makakaya para bilhin ang baryang ito hanggat ang presyo ay hindi lalampas sa 1,000,000 primal crystal na bato. Walang humpay na tumango ang munting pas ang magnanakaw. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ang Foretelling Ancient Coin ay hindi mapupunta sa mataas na presyo dahil hindi gaanong gumagamit nito. Ang panimulang presyo ng Foretelling Ancient Coin ay 400,000. Ang bawat bid ay dapat na hindi bababa sa 30,000 na mas mataas kaysa sa huli. Inihayag ng nakatatandang nakadamit na simple. 450,000. 480,000. Hindi gaanong binibigyang pansin ng maraming tao ang baryang ito. Tanging ang pamilyang Tonner, mga Imperial at isang Elder ang lumahok. 800,000. Agad na itinaas ni Francis ang presyo sa 800,000. Ang auction ay huminto sandali bago sumuko ang pamilya Tonner. Tumingin ang matanda sa 50th stand bago bumantong hininga. Ngayon si Francis at ang Imperial na lang ang natitira. Empress, nabalitaan ko na naiintindihan mo rin ang Tao of Life. Mukhang totoo nga. Isang figure ng True Mystic rank ang ngumiti ng mahina. Ang Foretelling Ancient Coin na ito ay nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance at walang gaanong barya ang umiiral. Ito ay may mataas na collective value. Kung tungkol sa Tao of Life, kaunti lang ang alam ko tungkol dito. Isang kaakit-akit na boses na puno ng pangakit ang narinig. 1,000,000. Ang boses na ito ay parang mainit na agos ng tubig na nagpapalambot sa puso ng karamihan. Sa sandaling iyon, tumahimik ang buong auction. Maraming tao ang nabighani dahil sa boses at natutulala lang dito. Shin. Empress Queen. Huminga ng malalim ang mga eksperto sa True Spirit Realm. 305. 1,000,000. Ang kaakit-akit na boses na ito ay nagpapalambot sa katawan ni Francis at nagkaroon ng ayaw at pagmamalasakit. Pakiramdam ng mga eksperto dito ay parang natutunaw ang kanilang mga puso. May kasabihan nga, heroes can't pass the challenge of beauties. Gaano man kalakas ang bida, hindi nila kayang talunin ang ngiti ng isang dilag. Higit pa rito, ang may-ari ng boses na ito ay ang pinakamagandang babae ng Canopy Great Country Empress Queen. Empress Queen. Sa wakas natagpuan na rin kita. Hindi mapigilan ni Francis na huminga ng malalim habang bahagyang nanginginig ang kanyang figure. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw sa spiritual pet bag ay nataranta. Si Empress Queen ay nagbid ng 1,000,000 at walang sino man ang kasalukuyang nakikipagkompetensya sa kanya.
Higit pa rito, ayon sa kasunduan sa pagitan ni Francis at ng munting pos ang magnanakaw, hanggat lumampas ang presyo sa 1 milyon, titigil si Francis. Poof! Ibinuko ng maliit na pos ang magnanakaw ang bibig nito at iniluwa ang isang spiritual grade weapon ng low tier palabas, malamang na nagkakahalaga ito ng halos 1 milyon. Ito ang personal na pera ng maliit na magnanakaw na pusa. Kung hindi sapat ang mga primal crystal na bato ng isang tao, maaari nilang ipagpalit ang iba pang mga item bilang karagdagan dito. Okay. Si Francis ay may ngiti sa kanyang mukha, pinaplano pa rin niya ito. 1 milyon at 100,000. Si Francis ay may kumpiyansa na nagdagdag ng 100,000. Medyo nagulat ito sa mga manunood. Sino ang taong ito mula sa ika-50 paninindigan na maaaring makipagkompetensya laban sa Iron Blood Religion at ngayon ay ang mga Imperial? Kaninong wild brat ito para makipagkompetensya sa Empress? Ito ang unang pagkakataon na nagbid ang kanyang Empress. Paano niya aaminin ang pagkatalo? Ang mga eksperto mula sa Imperial sa third stand ay nagpalabas ng hindi nasisiyahang mga harumph. 1,150,000. 1.2 milyon. Hindi nakikita ni na Francis at Empress Queen ang isa't isa, ngunit nakikipagkompetensya sila sa kanilang mga boses. Ang boses ni Empress Queen ay malinaw, malutong at kaakit-akit. Parang ito ang pinakamagandang tunog sa mundo. Sa kabilang banda, malamig at walang emosyon ang boses ni Francis, na parang hindi niya alam kung ano ang mga emosyon. Sa wakas, kahit si Empress Queen ay hindi maiwasang ma-curious kung sino ang may-ari ng boses. Mukhang hindi ganoon katanda ang may-ari at maaari niyang harangan ang kanyang charming soft voice. Ang mga normal na tao ay susuko sa sandaling marinig nila ang boses ni Empress Queen at masyadong nahihiya na makipagkompetensya. 1,800,000. Matigas ang boses ni Francis at walang palatandaan ng pag-atres. Sa ikatlong kinatatayuan, bumantong hininga si Empress Queen, "Oh well, hindi pa rin ako sanay sa Tao of Life." Makukuha mo ito. Nadama ng mga nakarinig ng boses na ito na parang dapat nilang bilhin ang barya at ibigay ito sa kanya. Sa katotohanan, sa lakas at yaman ng Imperial, kung talagang gusto ni Empress Queen ang barya, mahihirapan si Francis na manalo. Ngunit ang mga Imperial ay nakatuon sa isang bagay na mas mahalaga at ang presyo na halos 2 milyon ay lumampas sa halaga ng item. Kung makikita ko ang kagandahan ng Empresses, maaari ko bang ibigay ang foretelling ancient coin na ito sa iyo ng libre? Tumawa ng malakas si Francis. Nang marinig ito, nagkagulo ang buong auction. Hindi ba natatakot sa kamatayan ang batang ito? Hinahabol si Empress Queen sa harap ng lahat. Sa kabutihang palad, wala ang emperador o kung hindi ay magkakaroon ng isang palabas. Zizizi, ang alindog ni Empress Queen ay talagang hindi maliit. 2 milyon lamang para masaksihan ang kanyang hitsura. Ang mga salita ni Francis ay agad na nagdulot ng isang alon. Meow meow. Nagpakita ng ngipin ng maliit na paws ang magnanakaw at tumingin kay Francis ng may paghamak at galit. Ang third stand. Oo naman, kung makuha mo ang foretelling ancient coin, maaari kang pumunta at makita ako pagkatapos ng auction. Ang matamis na boses ni Empress Queen ay naglalaman ng kaunting paglalaro dito. Deal. Malinaw na sumang-ayon si Francis. Alam niya na sa karunungan ni Empress Queen, hindi mahirap para sa kanya na makita na gusto niya itong makilala. Ang foretelling ancient coin ay isang kasabihan lamang. Matapos bilhin ng foretelling ancient coin, ang mga presyo ng mga item pagkatapos nito ay tumaas ng tumaas, unti-unting umabot sa ilang milyon at 10 milyong marka. Star Darkness Sword, isang sandata sa high-tier spiritual grade na ginawa mula sa isang misteryosong material. Maaari nitong itago ang sarili sa kadiliman at gamitin ang kapangyarihan ng mga bituin. Nagmula ito sa 7 Sword Inheritance. High-tier spiritual grade, 7 Sword Inheritance. Ito ay tiyak na isang mahalagang kayamanan at maging ang mga nasa True Lord rank ay puno ng pananabik. Sa 4 na dakilang mana, ang 7 Sword Inheritance ay nasa pangalawa at para lamang sa Dao ng Sword. Sa Scarlet Moon Demonic Religion era, ang Sword Saint Iwaxi ay nakatanggap ng pagkilala sa 7 Sword Inheritance.
Naunawaan niya ang isang makapangyarihang layunin ng espada at maaaring hatiin ang mga ilog gamit ang isang espada at bawasan ang lahat sa walang bisa sa isang pag-iisip lamang. Malaki ang naging bahagi niya sa pagkatalo ng Scarlet Moon Patriarch. Ang Star Darkness Sword ay nagmula sa Seven Sword Inheritance at napakalakas. Star Darkness Sword, simula ng presyo 20 milyon. Bawat pagtaas ay dapat hindi bababa sa 1 milyon. Ikinaway ng matanda na nakasuot ng simpleng damit. Ang panimulang presyo ay 20 milyon. Ito lamang ang pumutol sa karamihan ng mga kakumpetensya. Tanging ang 8 malalakas na puwersa at iba pang nangungunang pangkat na paksayon ang nakasali. Pagkatapos ng ilang matinding kompetisyon, ang Star Darkness Sword ay binili ng Queen Sword Palace na may presyong 70 milyon. 70 milyon. Nanginig ang puso ni Francis. Ang bawat pagkakaiba sa antas ay magreresulta sa pagbabago ng presyo ng hindi bababa sa 10 beses. Ang mga item na may mataas na baitang spiritual grade ay nasa tuktok ng kontinente. Si Francis ay hindi pa nakakita o nakarinig man lang ng mga item ng peak tier spiritual grade. Ito ay ang gulong ng liwanag at kadiliman na maaaring magkaroon ng mga kakayahan na lampasan ang mataas na baitang sa kanyang talas at pinagsamang kapangyarihan. Naisip ni Francis na ang Star Darkness Sword ang magiging tuktok at mahirap maabot ang isa pang antas ng kaparehong taas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinira ng ika-4 na item ang bagong record. Demon Slaughterer Blade, high tier spiritual grade at nagmula sa Dagwang Lord Country mula 10,000 taon na ang nakalilipas. Alam ng lahat na ang Dagwang Lord Country ay nawasak sa isang gabi at mula noon, ang Lord Countries ay naging isang alamat lamang. Ang Demon Slaughterer Sword na ito ay isang item mula sa Dagwang Imperials. Tila, ito ay nasa peak na espiritu, ito ay orihinal na baitang pagkatapos ng Gradong iyon. Bumaba sa high tier. Ang simpleng nakadamit na matanda ay nagbubuod ng kasaysayan nito. Ang Demon Slaughterer Blade mismo ay puno ng kapangyarihan at may kakayahang supulan ang mga demonyo at mga multo. Dati, isa pa itong peak tier na spiritual grade weapon. Ito ay nagmula sa Dagwang Lord Country na may mataas na kolektibo at makasaysayang halaga. Maaaring naglalaman pa ito ng mga lihim kung bakit nilipol ang Panginoong Bansa. Demon Slaughterer Blade, panimulang presyo na 25 milyon. Pulang-pula ang mukha ng matanda na nakasuot ng simpleng damit. 30 milyon. 40 milyon. 45 milyon. Ilang sandali pa. Ang Demon Slaughterer Sword ay itinulak sa 70 milyon at sa wakas ay naibenta sa halagang 72 milyon sa mga Imperial. Di nagtagal, lumabas sa auction ang mga item, teknik, at kasanayang espiritual na grado na mahirap makuha sa labas. Heaven's Legacy Script. Mayroon lamang 48 sa mundo at bawat script ay naglalaman ng ilang sikreto ng Heaven's Legacy Inheritance. Sa sapat na script, makalkula ng isa ang patutunguhan at oras ng susunod na paglitaw ng Heaven's Legacy Inheritance. Hindi kumpleto ang mga mapa ng Scarlet Moon, pagkatapos maipan ang lahat ng 108, mabubuksan ng isa ang Scarlet Moon Inheritance at maabot ang taas na naabot ng Scarlet Moon Patriarch. Sabay-sabay na isinubaste ng nakadamit na nakasuot ng simpleng Elder ang Scarlet Moon Incomplete na mga mapa at ang Heaven's Legacy Scripts. Ang Heaven's Legacy Scripts ay mayroong 18 iba't ibang uri na ang bawat uri ay kinopya ng 100 beses at may panimulang presyo na 50,000. Ang Scarlet Moon Incomplete na mga mapa ay may 68 iba't ibang uri at 100 kopya ng bawat isa, na may panimulang presyo na 20,000. Parehong may information slip ang Heaven's Legacy Scripts at Scarlet Moon Incomplete na mga mapa na isang beses lang magagamit. Koleksyon. Naisip ito ni Francis at sumuko. Parehong nabili ang Heaven's Legacy Script at Scarlet Moon Incomplete map sa mataas na presyo. Ang average na presyo para sa Heaven's Legacy Script ay 120,000 at ang Scarlet Moon Incomplete Maps ay naibenta sa average na 50,000. Maging ang Emerson Master ay hindi napigilan ang tukso at bumili siya ng 10 Heaven's Legacy Scripts. Si Francis ay hindi natinag dito. Ang kapalaran ay isang bagay na maaaring hilingin ngunit hindi makuha. Hindi naman parang nakolekta mo ang mga bagay na ito, magbubukas ang mana kapag gusto mo ito.
Umabot ang auction sa huling kritikal na sandali matapos maibenta ang lahat ng Scarlet Moon Inheritance at Heaven's Legacy scripts. Alam ng lahat na ang mga pangunahing item ng auction ay ang Pieces of the Earth Grade Weapons, at 7 Sword Incomplete Manual. Ang 7 Sword Incomplete Manual ay nagmula sa 7 Sword Inheritance at may ilang koneksyon sa Sword Saint Iwaxi. Ang hindi kumpletong manual na ito ay tila mahirap intindihin kahit ng mga nasa True Lord rank. Nalaman ng treasure inspectors na ang kasanayang ito ay orihinal na nasa napakataas na grado ngunit dahil ito ay hindi kumpleto sa spirit, ito ay hindi kumpleto. Ang unang naibenta ay ang 7 Sword Incomplete Manual. 7 Sword Incomplete Manual panimulang presyo, 30 milyon. Sa sandaling sinabi ito, muling nagkagulo ang karamihan. 50 milyon. 65 milyon. 8 milyon. Nang umabot na sa 80 milyon ang presyo ay nagsimula itong bumagal. Sa sandaling ito, tanging ang mga Imperial, Iron Blood Religion, Queen Sword Palace at Pamilyang Tonner ang nakikipagkompetensya pa rin. 100 milyon. Lahat bigyan mo ako ng mukha please. Isang malinaw na boses ang narinig mula sa number 1 stand. Ang unang esteemed guest stand. Napatingin ang lahat. Sa sandaling ito, maging ang matataas na echelon ng Imperial at Iron Blood Religion ay may mga solemn na ekspresyon. Natahimik ang mga tao at naging kakaiba ang kapaligiran. Sino ang taong ito na gustong bigyan siya ng mukha ng lahat? Bakit? Ang mga tao sa ibaba ay medyo hindi nasisiyahan. Bagamat halos naabot na ng 100 milyon ang pinakamataas na halaga ng mga puwersa, hindi ba't masyadong mayabang ang taong ito? Pagbati, Mystic Sword Sovereign. Huminga ng malalim ang nakasuot na nakadamit na matanda at magalang na yumuko patungo sa first stand. Eksperto sa pinagmula ng Core Realm. Boom! Napunta sa talakayan ang auction. Totoo ba talaga ito? Mayroon pa bang Origin Core Realm Sovereigns na nabubuhay sa kontinenteng ito? Talaga? Kung ang Origin Core Realm Sovereigns ay makipagpalitan ng suntok, maaaring hindi ito kakayanin ng kapital. May mga taong naghinala habang ang iba naman ay nasa sabik. Sinabi ng mga alamat na ang mga nasa Origin Core Realm ay may kapangyarihang sirain ang langit at lupa. Hindi man lang sila naglagay ng isang malakas na bansa o 8 pangunahing puwersa ng Canopy Great Country sa kanilang mga mata. Ang mga sinabi nila ay maaaring makaapekto sa lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga imperial at bakal na relihiyon sa dugo ay nanatiling tahimik. Walang nakipagkompetensya sa kanya. Mula sa first stand ay lumabas ang isang kabataang nakasuot ng berde na may napakagandang aura. Sa isang hakbang, naabot niya ang yugto ng auction at sa susunod na hakbang ay nawala. Kasabay ng pagkawala niya ay ang 7 Sword Incomplete Manual. Palm na soberano. Yumuko ang nakasuot na nakadamit na matanda at lumitaw ang isang interspatial na singsing sa kanyang kamay. Nang ipalaganap ng mga eksperto sa True Lord rank ang kanilang spiritual sense sa 12-dosenang milya, wala ng mga palatandaan ng Mystic Sword Sovereign. 306 Empress Queen. Ang hitsura ng Origin Core Sovereign ay nagulat sa lahat at ni isa sa True Lord ranks ay hindi nakakakita sa kanyang mga aksyon. May isang tao lamang na maaaring makahuli ng mga bakas ng Mystic Sword Sovereign at iyon ay si Francis ngunit hindi siya nang ahas na gawin iyon dahil kung gagamitin niya ang kanyang God Spiritual ay para makipag-lock sa mga eksperto sa True Mystic rank o mas mataas, may mararamdaman sila. Walang sino mang naruroon ang talagang nakasaksi kung gaano kakilakilabot ang lakas ng Sovereign sa Origin Core Realm. Ilang daang taon lamang ang nakalipas, nang ang Scarlet Moon Demonic Religion ay lumaganap sa buong kontinente ay lumitaw ang ilang Origin Core Realm expert. Ito ay talagang karapat-dapat na maging isa sa mga nangungunang auction sa buong kontinente. Maging ang mga eksperto sa Origin Core Realm ay naakit. Hinangaan ni Emerson Master. Pinigilan ni Francis ang kanyang sarili na buksan ang kanyang God Spiritual Eye, na sumama sa kanya ng hakbang-hakbang sa paglalakbay na ito. Sa mga bahagi ng bansa tulad ng 13 countries ay wala kahit isang True Lord rank expert, kahit na ang pinakamalakas na cultivator sa Broken Moon Clan ay nasa True Human rank lang.
Sa kontinenteng ito, ang mga dakilang bansa ang pinakamakapangyarihan at pabalik sa flooding Lake City. Nabasa ni Francis ang ilang talaan na nagsabing ang mga sovereign sa Origin Core Realm ay hindi eksaktong nakatira sa isang mundo tulad ng mga tao. Sabi lang, dalawa ang mundo nila. Pagkatapos mabili ang Seven Sword Incomplete Manual, ang Rising Dragon Auction na lang ang huling item na natitira, mga piraso ng Earth Grade item. Mortal, espiritual, lupa, langit. Ito ay hindi lamang ginamit upang ipamahagi ang mga kasanayan at talento, ito ay ginamit din upang tukuyin ang mga armas. Ang mga batas ng mundo ay napakalalim at kapag ang anumang bagay tulad ng talento, kasanayan o armas ay umabot sa Earth tier, ito ay sapat na upang mabigla ang mundo. Sa isip ni Francis, tanging si Zhao Yufei lang ang tila may kakaibang bloodline na isa ring nababagong katawan na ang talento ay maihahambing sa Earth Grade body. Piyesa ng isang Earth Grade item. Pinakalma ng simpleng nakadamit na elder ang kanyang emosyon at sumenyas na ang true human rank beauty sa tabi niya ay magbunyag ng isang item. Ito ay isang piraso ng metal na kasing laki ng isang palad at ang kulay nito ay magbabago mula sa itim tungo sa lila hanggang sa kulay abo kapag tiningnan mula sa iba't ibang direksyon. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay mabilis na nag-scan sa ibabaw nito, ngunit napaatras ito ng isang hindi nakikitang kapangyarihan na yumanig sa kanyang mental energy at halos mapaubo siya ng dugo. Ang mga item ng Earth Grade ay nalampasan ang aming kaalaman. Naramdaman ni Francis na ang kanyang mga aksyon noon ay medyo padalos-dalos. Ang mga item sa Earth Grade ay pareho sa Origin Core Sovereigns, hindi sila dapat tiktikan at sa totoo lang, karamihan sa spiritual sense ng mga nasa True Spirit Realm ay hindi natama ng Earth Grade item. Ang mga nasa True Lord rank lang ang nakaramdam ng panginginig ng kanilang puso at kumilos na parang tinamaan ng kidlat. Alam ng lahat na ang isang banal na sandata ay lumitaw 10,000 taon na ang nakalilipas at ang Dagwang Lord Country, na isa ring dynasty, ay nawasak. Mula noon, ang mga dynasties ay naging mga alamat at ipinagbabawal. Wala nang ibang bansa mula noon ang nangahas na tawagin ang kanilang sarili na isang dynasty. Sabi ng matanda na nakasuot ng simpleng damit. Malinaw na kailangan niyang magdagdag ng ilang detalye sa huling item. Wala man lang narinig si Francis tungkol sa dynasty sa 13 countries dahil napakalayo nito. Sa kontinenteng ito, ipinagbabawal sa alinmang bansa na tawagin ang kanilang sarili na isang dinastiya. Sa makatuwid, ang tanging tier ay maliit na bansa, malakas na bansa at dakilang bansa kung saan ang great countries ang pinakamalaking puwersa. Ang piraso ng metal na ito ay dumaan sa inspection ng ilang mga master ng treasure inspection at ang material na ginawa nito ay talagang nalampasan ang spiritual na grado at nakumpirma na ito ay isang sirang piraso ng isang Earth Grade item. Ang piraso na ito ay maaaring 1/50 o 100 ng kumpletong item, ngunit kahit na ang mga nasa True Lord rank ay mahihirapang kontrolin ito. Higit sa lahat, ang item na ito ay nagmula sa Earth Grade Sovereigns at the Origin Core Realm or even a legendary figure. Ngumiti at sinabi ang plain-robed elder. Hindi gaanong pinansin ni Francis ang sinabi sa bandang huli. Ang mga nasa True Lord rank ay tiyak na tumitingin sa piraso ng sirang Earth Grade weapon, na may layunin mula sa mga eksperto sa Origin Core Realm. Ang panimulang presyo ng piraso ng Earth Grade item ay 50 milyon, bawat pagtaas ay dapat na hindi bababa sa 1 milyon. Sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, ang 8 pangunahing paksayon ay nagsimulang magbid. Ang material ng mismong piraso ay hindi pangkaraniwan at maaaring naglalaman ito ng mga layunin ng mga nasa Origin Core Realm. Kung sila ay papalarin, ito ay maaaring magsilang ng isang Origin Core Realm expert. Ang Canopy Great Country ay tila wala silang mga eksperto sa Origin Core Realm ngayon o kung hindi ay hindi magiging ganoon kakomplikado ang sitwasyon. 60 milyon. 8 milyon. 85 milyon. Sigaw ng sunod-sunod na sigaw. Walang alinlangan, ang sirang piraso ng Earth Grade na sandata na ito ay maaaring lumampas sa 100 milyon. Isang tiyak na tinitirhan ng panauhin. Buntong hininga, ang piraso ng Earth Grade item na ito ay hindi talaga naglalaman ng layunin ng isang emperador sa Void God Realm, at ang layunin sa loob ay napakahina rin. Bahagyang napabuntong hininga ang isang matandang babae. Sure.
Ang kanyang figure ay kumislap at nawala mula sa kanyang kagalang-galang na guest stand na halos walang nakakaalam ng anuman. Ang unang estimado na guest stand at ang pangalawang estimado guest stand ay parehong walang laman. Nang mawala ang matandang babae, parehong si Francis at ang maliit na pos ang magnanakaw ay may kakaibang pakiramdam at tumingin sa direksyong iyon. Ang fourth esteemed guest stand. Napakabuti, naiwan na ang taong iyon. Maaari na tayong magbid para dito ng ligtas ngayon. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Deputy Patriarch Timor. 100,000,000. Ang lalaking kulay dugo ang buhok ay agad na nagtaas ng presyo sa 100,000,000. Natahimik sandali ang auction bago nagsimulang tumaas muli ang presyo. Nang umabot na sa 120,000,000 ang presyo, tanging ang Iron Blood Religion at ang mga Imperial pa rin ang nakikipagkompetensya. Ang ikatlong tinitingalang panauhin ay, ang Demon Slaughterer Blade at iba pang mga bagay noon ay nagdulot sa atin ng maraming kayamanan. Ang mga tao mula sa Imperial ay bahagyang nang hinayang dahil ang Iron Blood Religion ay hindi gumastos ng malaki sa anumang bagay noon. Ito ay lalo na para kay Timor, na may gulong ng liwanag at kadiliman na maaaring umatake at magtanggol. Maaaring hindi papansinin ang normal high-tier spiritual grade treasures. Sa wakas, ang piraso ng Earth Grade item ay binili ng Iron Blood Religion sa presyong 160,000,000. Siyempre, dahil binili ng mga Imperial ang Demon Slaughterer Blade at iba pang mga kayamanan noon, hindi sila magiging masyadong malayo dahil sa pagiging kapaki-pakinabang, ang Demon Slaughterer Blade ay talagang mas mahusay kaysa sa piraso ng Earth Grade item. Sa pagbebenta ng Earth Grade item, natapos ang auction. Napakaraming bagay na nakuha ni Francis mula sa auction na ito at ang mga kayamanan na ibinigay niya sa auction ay naibenta sa kabuuang 20,000,000 primal crystal na bato. Kahit na ito ay hindi gaanong kumpara sa mga super faction, ito ay marami pa rin. Ang pinakamahalagang bagay ay nahanap ko si Empress Queen. Nasiyahan si Francis. Wala nang mas mahalaga pa noon. Pagkatapos umalis sa tinitirhan ng mga panauhin, binati ni Francis si Timor. Pagbati Deputy Patriarch. Tumalon-talon si Emerson Master dahil hindi niya alam na kilala talaga ni Francis ang Deputy Patriarch. Pagkatapos magpaalam sa Iron Blood Religion, mabilis na pumunta si Francis patungo sa palasyo. Master, naghihiwalay tayo ng landas dito. Inilapit ni Francis ang kanyang mga kamay at ngumiti kay Emerson Master. Pinaalis siya ng may mga mata, si Emerson Master ay may komplikadong ekspresyon at bumulong, hindi ko akalain na siya pala ang misteryosong tao na tutulong sa Deputy Patriarch na kumpletuhin ang Will of Light and Darkness. So, nanghina ang figure ni Francis habang kumikidlat sa paligid niya. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos sa lalong madaling panahon ay nakalok sa isang lumilipad na karwahe na may inukit na golden green phoenix. Ang lumilipad na karwahe na ito ay pagmamay-ari ni Empress Queen at ang dahilan kung bakit ikinulong ito ni Francis ay dahil ang kanyang god spiritual ay naakit kay Empress Queen. Empress, parang sinusundan tayo. Tumawa ang isang maid sa loob ng karwahe. Sa Canopy Great Country, hindi maraming tao ang nangahas na gumawa ng anumang hakbang kay Empress Queen. Hindi ba isang halimbawa ang Watermoon na pirata mula sa 100 taon na ang nakakaraan? Ang katulong na ito ay isang kagandahan din at ang kanyang cultivation ay umabot sa True Lord rank. Halatang hindi siya kasing simple ng isang normal na dalaga. Si Francis ay lumutang sa kalagitnaan ng hangin at 3 4 bronze coins ang bumaligtad sa kanyang palad. Hindi nagtagal, lumapit ang dalagang nakasuot ng berde at ngumiti, iniimbitahan ka ni Empress sa Water Mist Pavilion para magsalita. Oo naman. Tumango si Francis at agad na tinungo ang direksyon ng Water Mist Pavilion. Ilang araw na siyang nasa kabisera at kinopya sa kanyang isipan ang mapa ng kabisera. Bagamat ginamit ni Francis ang lahat ng kanyang bilis, siya ay bahagyang mas mabagal kaysa sa lumilipad na karwahe ni Empress Queen. Maya-maya ay lumitaw ang isang tahimik at maulap na lugar hindi kalayuan sa Rising Dragon Auction. Ang Water Mist Pavilion ay isang high-class na cafe na nagsusupply ng pagkain at tsaa. Sumunod ka, young master. Naghihintay sa labas ng isang silid ang nakaberdeng damit na dalaga. Pumasok si Francis sa lounge at mahinang nakita ang figure ng walang katulad na kagandahan sa likod ng bead curtain.
Si Empress Queen ay nagsuot ng marangal na damit na nakalatag sa lupa at tila napaka-elegante. Siya ay may walang katulad na anyo na tila tumatak sa isipan ng sinuman. Ang bawat kilos niya, bawat ngiti ay may mahiwagang kapangyarihan na nagpapakilos sa puso. Sa paningin ni Francis, hindi siya mapigilan ng bead curtain kahit isang pader ay hindi magagawa. Kung payag siya, ang mga damit ni Empress Queen ay maaari ding maging transparent. Gayunpaman, kailangang aminin ni Francis na ang babaeng ito ay masyadong kaakit-akit. Habang tumitingin siya, mas lalong gumanda ang pakiramdam niya. Parang gusto niyang ibigay sa kanya ang lahat ng pinakamagandang bagay na mayroon siya. Sapat na ba ang pagtingin mo? Isang matamis na boses ang tumunog na nagparamdam kay Francis na biniyayaan siya ng isang diyosa. Sa likod ng bead curtains, ang magandang mukha ni Empress Queen ay may bakas ng pagiging solemna sa pagiging mahinahon nito. Kahit na ang mga nasa True Lord rank ay hindi kayang labanan ang kanyang alindog, ngunit ang mga mata ng kabataang ito ay malamig at walang emosyon pa rin. Para bang sa mga mata niya, isa lamang siyang tumpok ng dugo at buto. Hindi. Matapat na sagot ni Francis. Ang ginawa lang niya noon ay inspeksyonin siya at hindi nang ahas na magdive ng masyadong malalim dahil hindi niya alam kung anong level na siya. Haha! Tumawa si Empress Queen at tumayo. Mahirap makita ang gayong katapatan sa palasyo. Totoo ang sinabi ni Francis, habang tumitingin siya kay Empress Queen na may kapangyarihan ng alindog, mas gumanda ang pakiramdam niya. Sa mundong ito, sino ba ang ayaw ng perpekto? Ang kagandahan ni Empress Queen ay ang ganitong uri ng pagiging perpekto. Mula sa pananaw na ito, ang tunay na Tao of Charm ay hindi talagang kasuklam-suklam gaya ng iniisip ng mga tao. Voila! Bumukas ang bead curtains at buo ang hitsura ni Empress Queen nang dumating din ang isang pabango. Tumakas ka sa kasal sa Flooding Lake City at pumunta dito para lang makita ako. 307 pagkalkula mula 100 taon nakaraan. Tumakas ka sa kasal sa Flooding Lake City at pumunta dito para lang makita ako. Napangiti si Empress Queen nang lumitaw ang kanyang kaakit-akit na mukha sa kanyang harapan. Bawat hininga bawat kilos niya ay nagpapahayag ng kagandahan sa kabuuan nito. Ang amoy na naglalabas mula sa kanya ay pansamantalang natarante kay Francis. Si Empress Queen sa sandaling ito ay parang magnet na umaakit ng mga lalaki patungo sa kanya. Isang pahiwatig ng asul ang lumitaw sa kaliwang mata ni Francis, na unti-unting naging ganap na asul ang kanyang mata. Nahulaan mo talaga. Nanlamig ang puso ni Francis at nakahinga ng maluwag. Hindi mahalaga kung sinusubukan siya ni Empress Queen o hindi nagtagumpay siya. Ang sinabi niya noon ay tumama sa vital point ni Francis at dahil sa kanyang alindog, ginamit din ni Francis ang kanyang God spiritual eye at ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Hehe. Ikaw talaga si Francis, ang nagpaikot-ikot sa Flooding Lake City at ngayon ay nakarating na sa capital. Sa tingin mo ba madali lang akong mabuli gaya ni Quincy? Ngumiti si Empress Queen at ipinakita ang pagiging mapaglaro ng mga kabataang babae. Pinigilan ni Francis ang sarili. Nakuha ng Empress Queen na ito ang mga saloobin ng milyon-milyong kababaihan. Minsan siya ay marangal at matikas habang sa ibang pagkakataon ay kaakit-akit. Empress, hindi mo ako ibibigay sa Flooding Lake City Lord, di ba? Sinadya ni Francis ang kanyang mukha at nagtanong. Ayon sa balita ng Iron Blood Religion, ang Imperial at ang Flooding Lake City Lord ay parehong nagkasundo na hulihin si Francis at si Empress Queen ay mula sa Imperial. Ngayong nakilala na niya si Francis, ano ang naghihintay sa kanya? Ito ay tiyak na kung si Empress Queen ay kikilos, si Francis ay mahuhuli. Pagkatapos buksan ng God's spiritual eye, natitiyak ni Francis na ang lakas ni Empress Queen ay umabot na sa True Lord rank. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganoong kapangyarihan si Empress Queen sa Imperial ay dahil sa kanyang sariling lakas, alindog at katalinuhan. May mga bali-balita pa na nakontrol na niya ang Emperor. Tumawa si Empress Queen at sinabi sa matamis na tono, Kiki, swerte mo, hindi masyadong maganda ang relasyon ko sa Flooding Lake City Lord. Bakit tumakbo ka ng milyon-milyong milya papunta sa Imperial at hinanap mo ako? Habang nagsasalita, tinapik pa niya ang balikat ni Francis na parang batang babae sa katabi. Natarante si Francis.
Ang Empress Queen na ito ay talagang nababago. Isang tao lang pero kaya niyang magpanggap na kahit sino. Pinalakas din nito ang kanyang depensa. Maaaring magpanggap si Empress Queen bilang walang limitasyong mga babae, ibig sabihin ay walang kapintasan. Nangangahulugan din ito na ang kanyang sinasabi ay hindi mapagkakatiwalaan. Kalmado ang mga mata ni Francis habang mabilis niyang sinusuri ang lahat. Ito ay si Francis na ang espiritual na mata ng Diyos ang nagpakalma sa kanya at naging mas matalino. Kasabay nito, isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Empress Queen. Nakakatakot ang katatagan ng sarili at estado ng puso ng kabataang ito. Siya ay nagpanggap na iba't ibang uri ng kababaihan at ipinakita ang kanilang mga saloobin ng lubos. Sa mundong ito, ang bawat lalaki ay nagustuhan kahit isang uri ng babae. Halimbawa, masunurin, dalisay, cute, matikas, marangal, at iba pa. Gayunpaman, nalaman ni Empress Queen na si Francis ay parang isang blok ng kahoy at ang kanyang mga anting-anting ay dumanas ng kanilang unang pagkatalo. Hindi nagsalita si Francis at tahimik na ibinigay ang mga gamit ng kanyang master kay Empress Queen. Kalahating jade brush at isang sulat. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Empress Queen nang dumampi ang kamay niya sa half jade brush. Ito ay naalala ni Empress Queen ang ekspresyon ng kung ano dapat ang isang batang babae na dumaan sa kanyang mukha. Huminto si Francis, ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Empress Queen na nawala ng pag-asa. Ano ang relasyon mo kay si Tommy? Inalis ni Empress Queen ang jade at dahan-daang binuksan ang sulat. Aking guro. Sagot ni Francis. Si Tommy ang unang elder ng Broken Moon Clan. Tahimik na binasa ni Empress Queen ang liham habang paminsan-minsan ay nababanaag sa kanyang mga mata ang pagtataka. Mabagal na naghintay si Francis. Dapat mayroong ilang mahahalagang bagay sa sulat na iyon. Ang 13 bansa ay napakalayo. Higit pa rito, ang Canopy Great Country ay nahati. Maliban kung ito ay nagkakaisa, walang pagkakataon na tumulong sa 13 bansa. Diretsyong sabi ni Empress Queen. Hindi nagulat si Francis sa resultang ito. Walang tiwala ang iyong guro sa pagliligtas sa 13 bansa. Ang tanging hiling niya ay tulungan kita. Bahagyang ngumiti si Empress Queen. Flash! Pinisil-pisil ang kamay niya at pinutol ang sulat. Nanlamig ang ekspresyon ni Francis. Hindi niya alam ang iniisip at kahulugan ni Empress Queen. Ang taong ito ay maaaring kumilos sa lahat ng uri ng babae. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya? Higit pa rito, may masamang pakiramdam si Francis. Dahil alagad ka niya, hindi kita gagawa ng masama. Paano kung kunin kita bilang stepson ko? Tanong ni Empress Queen. Hakbang anak. Si Francis ay naguguluhan at naramdaman na parang hindi niya ito nahuhuli sa mga tuntunin ng iniisip. Para sa mga normal na tao, ang maging emperor at empress's stepson ay isang bagay na gusto nila. Salamat sa mga intensyon ni Empress. Agad na tumanggi si Francis. May mga magulang na siya at tutol sa kanya ang isang extra stepmother. O sige, manatili ka muna sa kabisera. Pagbalik ko, hahanapin ko ang Emperor at kung payag ka mairerekomenda kita sa Queen Sword Sect. Nagpatuloy si Empress Queen. Habang malapit nang matatapos ang pakikipagpulong kay Empress Queen, may iba pang naalala si Francis. Empress, may sinabi pa sa akin na personal kong ibigay sa iyo. Naglabas si Francis ng jade petal. Sa totoo lang, ang jade petal na ito ay extension ng three-flowered treasured lotus at nakatago dito ang kalooban ng Water Moon Pirate. Sa testamento, sinabi nito na ang taong tumanggap ng Water Moon Treasury ay dapat personal na ibigay ang talulot na ito kay Empress Queen. Matapos pinuhin ni Francis ang three-flowered treasured lotus, natanggap niya ang impormasyon. Ikaw. Ang boses ni Empress Queen ay nagsimulang manginig habang ang kanyang balat na puti ng nyebe ay nagsimulang mamula. Weng! Isang malabong pulang lotus na simbolo ang lumitaw sa noo ni Empress Queen. Agad na nakaramdam ng kawalan ng lakas si Empress Queen at hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Ito. Anong nangyayari? Natigilan si Francis. Isang kaakit-akit na dilag na walang pagtutol ang nasa harapan niya at siya ang pinakamagandang babae sa dakilang bansa.
Kung ito ay isa pang normal na tao, malamang na sila ay sumuko at gumawa ng isang bagay. Agad na naramdaman ni Francis na ang talulot sa kanyang kamay ay nag-init at pagkatapos ay isang maapoy na aura ang lumawak sa kanyang buong katawan upang bumaha sa kanyang kamalayan. Kasabay nito, ang simbolo ng lotus ni Empress Queen ay naging mas maliwanag at mas pula. Itong Empress na dalubhasa sa alindog ay naramdamang nag-aapoy ang buong katawan niya at napanaginipan ang kanyang mga mata, ngunit nilabanan pa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay maaari pa ring gumawa ng ilang mga aksyon tulad ng pagtanggal ng kanyang damit at pagpapakita ng kanyang katawan. Hindi maganda. Halos hindi makontrol ni Francis ang kanyang emosyon at naging matigas ang kanyang ibabang bahagi ng katawan. Sa kritikal na sandali, sa loob ng sukat ng kaliwang mata ni Francis, lumiwanag ang malabong asul na lawa. Agad, ang mental energy ni Francis ay nagyelo at nakontrol niya ang kanyang katawan. Ang Water Moon Pirate na ito ay mayroon pa ring mga kalkulasyon. Naisip ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis. Ang talulot sa kanyang kamay ay may kakaibang kaugnayan sa lotus sa pinindot ang noo ni Queen. Sa pamamagitan ng talulot, nakontrol niya ang emosyon ni Empress Queen. Nangangahulugan ito na ang labanan 100 taon na ang nakalipas, si Empress Queen ay hindi ganap na nanalo. Bagamat nabigo ang pirata ng Water Moon, nagawa pa rin niyang dumaan sa Mystic Flower Treasured Bible at iwan ang sikretong teknik na ito kay Empress Queen. Kapag nakuha ng isang tao ang Water Moon Treasury at inilabas ang talulot, maaari silang makipaglaro hanggat gusto nila kay Empress Queen at maging alipin pa siya. Nakakakilabot. Anong mapangwasak na pagkalkula? Nanlamig ang puso ni Francis. Kung ganoon ang iniisip ng pirata ng Water Moon, ang Empress Queen na bumugbog sa kanya ay hindi rin isang simpleng figure. Tulad ng pag-iisip ni Francis tungkol sa mga dahilan, ang makapangyarihang kalooban ni Empress Queen ay nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang lotus sa kanyang noo. Patayin siya. Malamig na sigaw ni Empress Queen, ngunit ito ang kanyang limitasyon dahil ang kanyang buong katawan ay manhid. Bagamat ang pirata ng Water Moon ay nagtagumpay sa pagkalkula kay Empress Queen, ang huli ay gumawa din ng mga pagpapabuti at ngayon ay umabot na sa True Lord rank. Ate Quincy. Bulalas at pumasok ang berdeng nakadamit na kagandahan sa labas, ngunit natulala siya sa tanawin. Ang perpektong imahe ni Empress Queen sa kanyang isip ay kalahating hubad na ngayon sa harap ng isang kabataan. Patayin mo siya. Malamig ang mukha ni Empress Queen at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng layuning pumatay. Ang layunin ng pagpatay na ito ay hindi lamang dahil sa talulot sa kamay ni Francis, ngunit isang bagay na matagal nang nandoon. Bastard, ang lakas ng loob mong magkalkula laban sa Empress. Mamatay ka. Dumagundong ang dilag na nakasuot ng berde at ang kanyang Chi of True Spirit ay naging berdeng ahas na dumulas patungo kay Francis. Ang pagdating ng berdeng nakadamit na batang babae ay nagpakawala ng hininga kay Empress Queen. With her personal servant here, it was enough to kill him. Kidlat na alon ng pagkasira. Pinalibutan ng mga arko ng kidlat si Francis at pilit na sinasagupa ang mga pag-atake ng berdeng nakadamit na batang babae. Ang Lightning Wave of Destruction ay isang mas malakas na bersyon ng Ring of Lightning at maaari itong patuloy na magpadala ng mga alon ng kidlat na magpapamanhid at sumunog sa kaaway. Hindi maganda. Dahil kailangang protektahan ng berdeng nakadamit na batang babae ang walang kapangyarihan na si Empress Queen, maaari lamang niyang ilipat ang ilan sa kanyang kapangyarihan mula sa opensa patungo sa depensa. Boom! Ang pagpapalitan ng kapangyarihan sa True Spirit Realm ay agad na naging sanhi ng paghihiwalay ng lugar. Ang mga ekspresyon ni Empress Queen at ng berdeng nakadamit na batang babae ay parehong nagbago ng husto dahil nakikita lamang nila si Francis na tumakas. Malinaw na hindi inakala ng dalawa na sapat na ang lakas ni Francis para malagpasan ang mga pag-atake ng True Spirit Realm. Mamatay. Nagalit ang babaeng naka-green na damit dahil kailangan lang niyang protektahan ang Empress at hindi siya makalabas. 308. Sa pagharap sa counter-attack ng berdeng nakadamit na batang babae, si Francis ay hindi nagpanik at binuksan ang kanyang bloodline power na nagpabilis ng kanyang kapangyarihan sa pagkidlat, na lumikha ng alon pagkatapos ng alon ng mas malakas na kidlat na nagpainit sa lupa.
Ang enerhiya sa lightning wave of destruction ay maaari pang magpabagal sa mga eksperto sa true human rank. Higit pa rito, si Francis ay mayroong water moon pirate source of true spirit sa loob niya, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa gastos ng true force. Walang hiya na bastard. Hinaranggan ng berdeng nakadamit na batang babae ang pag-atake ni Francis, ngunit ang mahalaga ay ang enerhiya mula sa lightning wave of destruction ay dumadaloy pa rin patungo kay Empress Queen sa kanyang likuran. Empress Queen, ang talulot na ito ay ibinigay sa akin sa kalooban ng Water Moon Pirate at hindi sa sarili kong intensyon. Bakit mo ako gustong patayin? Tanong ni Francis. Ayon sa sinabi ni First Elder, may koneksyon sa kanya ang tumanggap ng sulat. Kahit na dahil lang dito, hindi dapat ganito kalakas ang hangarin ng pagpatay ni Empress Queen. Patayin siya. Malamig ang mukha ni Empress Queen at hindi man lang siya nagpapaliwanag. Kung hindi siya naapektuhan ng lotus at ng talulot sa kamay ni Francis, sinisingil na niya at pinunit si Francis. Mabilis na umikot ang isip ni Francis. May dalawang sitwasyon ngayon. Una, walang pakialam si Empress Queen sa nakaraan niyang relasyon at desidido siyang patayin si Francis sa ilang kadahilanan. Dalawa, hindi talaga si Empress Queen ang taong hinahanap niya. Hindi mahalaga kung alin ito, parehong masama para sa kanya. Ang pagkilos na ito dito ay nakaakit ng ibang tao sa loob ng Water Mist Pavilion. Kailangan kong tumakas sa lugar na ito. Kumalas ang yin shadow cloak ni Francis at nanghina ang kanyang anyo habang sumusugod siya sa mga puno malapit sa bangko. Beer, dapat natin siyang patayin. Ipadala ang utos para sabihin na gusto ako ni Francis na halayin at maglabas ng warrant para sa kanya sa buong bansa. Sigaw ni Empress Queen. Naiintindihan mo, Empress. Ang berdeng nakadamit na batang babae ay naging isang berdeng figure na sumunod kay Francis, ngunit hindi niya inaasahan na napakalakas ng pandaman ng huli upang marinig ang huling utos ni Empress Queen. Lumamlam ang kanyang ekspresyon at lumingon, Empress Queen, iginagalang ko na ikaw ang aking nakatatanda ngunit kahit nakalkulahin ka ng pirata ng Water Moon, hindi mo ako dapat tretuhin ng ganoon. Sa totoo lang, hindi ka panipaniwala para kay Francis na maabot ang hakbang na ito. Brat, para subukan at masamain ang Empress. Mamatay ka na lang. Sinunod ng babaeng nakaberdeng damit ang utos ni Empress Queen na patayin sa halip na hulihin siya. Ang figure ni Francis ay huminto at ang kanyang asul na buhok ay umihip sa hangin. Isang malabong asul na mata na kasing lamig ng yelo ang lumingon at hinarap ang berdeng bihis na babae. Napuno ng malamig na lamig mula sa mental energy ang hangin. Beer, huwag kang tumingin sa kanyang mata. May kaalaman si Empress Queen at agad siyang binalaan. Ang mental energy technique ni Francis ay nakabatay sa pinagmumula ng mental energy at ang pinagmumula ng mental energy ng God's spiritual eye ay nakakatakot. Ito ang dahilan kung bakit walang sino man sa parehong kaharian ang makatiis ng mata mula kay Francis. Kung ang kanyang kalaban ay umiwas sa kaliwang mata ni Francis, ang kanyang kapangyarihan ay bababa ng 40% o higit pa. Gayunpaman, ang babala ni Empress Queen ay medyo huli na. Nanginginig ang katawan ng berdeng nakadamit na babae habang nakatingin siya sa mata ni Francis para sa isang hininga. Flop! Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis, at siya ay nakahiga sa lupa na hindi gumagalaw tulad ni Empress Queen. Ang eksenang ito ay nagulat kay Empress Queen. Kasabay nito, ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay tila may naramdaman mula sa iba't ibang direksyon. Isang true mystic rank, 2 true human rank at marami pang eksperto ang darating. Huminga ng malalim si Francis. Alam niyang wala na siyang paraan para umatras ngayon. Kung mayroon lamang isa o dalawang eksperto sa true human rank, hindi niya kailangang matakot sa kanila ngunit ang mga eksperto sa true mystic rank ay lumampas sa kanyang limitasyon sa bilis at lakas. Sure! Dahil nasa bad side na siya, lumuhad siya patungo kay Empress Queen. Ikaw! Namamanhid ang figure ni Empress Queen at hindi niya mapigilan ang sarili. Sa puntong ito, naubos na ang mental energy ng berdeng nakadamit na batang babae at hindi niya masuportahan ang sarili niyang katawan at makita lang ni Francis na lumapit kay Empress Queen. Lihim na ipinalibot ni Empress Queen ang kanyang chi of true spirit.
Bagamat siya ay kinalkula ng pirata ng Watermoon, siya ay nasa True Lord rank pa rin at ang isang maliit na bahagi ng kanyang Chi of True Spirit ay maaaring pumatay kay Francis kung siya ay lalapit. Ang isang tipak ng Chi ng True Spirit mula sa True Lord rank ay maaaring sugpuin ang mga nasa True Human rank at si Francis ay hindi pa nakakarating sa True Spirit realm. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang mga aksyon ay kinokontrol ni Francis. Shuo! Isang maitim na silver na belt sa baywang ni Francis ay naging latigo na bumalot sa paligid ni Empress Queen. Sa Watermoon Treasury, ang halaga ng Mystic Snake Blood Whip ay pinakamalapit sa Watermoon for Treasures dahil maaari nitong palakihin ang kapangyarihan nito mula sa pagsuso sa dugo ng mga buhay na nilalang. Shuo! Si Empress Queen ay binalot ng Mystic Snake Blood Whip at unti-unting naubos ang essence ng kanyang dugo. Kung ito ay isang cultivator ang Ascended Realm, ang kanilang blood essence ay sisipsipin sa loob lamang ng 2 hininga. Kaya naman, ang kanyang paghalay ng bulong ng Chi ng True Spirit ay naputol. Habang papalapit si Francis, mas uminit ang talulot sa kanyang kamay at mas lumiwanag ang mahinang pulang marka sa noo ni Empress Queen. Ang aura ng Jade Petal ay makakaapekto rin kay Francis. Bantayan mo siya. Tila sinabi ni Francis sa hangin. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Empress Queen at kinuha ang kontrol sa Mystic Snake Blood Whip. Weng! Isang 3 kulay na lotus ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Francis nang kinidnap niya si Empress Queen at tumakbo patungo sa mga panlabas na gilid ng kapital. Kasabay nito, naririnig ang ingay ng mga taong lumilipad sa himpapawid. Isang True Mystic rank at 2 True Human rank expert ang dumating sa malapit. Kung may maglakas loob na lumapit, papatayin ko siya. Walang emosyong sinabi ni Francis habang naging asul ang kanyang mata. Meow meow. Ang munting paws ang magnanakaw ay tumango at mas hinigpitin ang pagkakahawak sa Mystic Snake Blood Whip. Ito ay lubos na pamilyar sa panlilinlang ng mga tao. Isang mahinang marka ang lumitaw sa puting leeg ni Empress Queen. Tumigil ka. Nagbago lahat ang mga ekspresyon ng mga kalapit na eksperto sa True Spirit Realm. Natigilan sila sa eksenang nasa harapan nila. Ang damit ni Empress Queen ay kalahating hinubad at ang kanyang katulong ay nakahiga sa lupa na pawisan at hindi kumikibo. Dahil dito, nag-isip sila ng iba pang mga bagay. Walang nangahas na lumapit kay Francis at pinananatili ang kanilang distansya. Ang 3-flowered treasured lotus ni Francis ay mas mabilis pa kaysa sa mga normal na eksperto sa True Human rank kapag lumalaban. Bilisan mo, sabihin mo sa mga Imperial. Sabihin mo sa Emperor na may kumidnap sa Empress at tila ito ang tagapagmana ng pirata ng Watermoon. Sunod-sunod na balita ang lumipad sa himpapawid. Sa kalahati lang ng oras na ginawa sa paggawa ng tsaa, nagulat ang buong kapital. Dahil sa Rising Dragon Auction, mas maraming eksperto sa True Spirit Realm kaysa dati. Oh my God, malinaw ba ang nakikita ko? May kumidnap sa Empress. 3-flowered treasured lotus, siya siguro ang tagapagmana ng Watermoon pirata. Huwag kang lalapit at mag-ingat sa lason. Ang mga dalubhasa sa True Spirit Realm sa himpapawid ay nag-usap ng kanilang mga dila. Umiral pa rin ang katanyagan ng Watermoon pirate mula sa 100 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang mga lason ay maaaring pumatay ng mga eksperto sa True Spirit Realm nang hindi nakikita at siya ay walang kapantay laban sa lahat ng nasa ilalim ng True Lord rank. Hinawakan ni Francis ang Empress Queen na hostage at dumaan sa mga dingding ng kapital, ngunit sa sandaling ito ay napuno ng nakakatakot na aura ang hangin. Ang hangin sa itaas ay tila kumalusko sa kidlat. Ito ang Heaven Earth Yuan Chi na gumagalaw. Unknowing brat, mas mabuting sumuko ka na. Isang sinaunang tinig ang umalangaw-ngaw sa himpapawid na parang isang Diyos na nag-uutos. Tunay na Lord rank. Sa sandaling ito, lahat ng mga eksperto sa malapit ay nagpipigil ng hininga. Nakikita ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang paggalaw ng Heaven Earth Yuan Chi. Hindi ito ang True Lord rank, ito ay malamang na kalahating hakbang na Origin Core Realm. Huminga siya ng malalim at inilibot ang paningin sa paligid ngunit wala siyang nakitang bakas. Kung mas mahalaga ang sandaling iyon, mas kikaibot ang espiritual na mata ng Diyos.
Ang kanyang kaliwang mata ay nakakita ng 100 milya at tinansya na ang may-ari ng tunog ay medyo malayo pa sa kanya. Kung sino man ang maglakas loob na lumapit sa loob ng 50 milyang radius, papatayin ko siya kaagad o gagawa ng ilang hindi nakikita na mga bagay sa publiko. Naging malamig ang ekspresyon ni Francis habang hindi niya pinansin ang nakakatakot na kapangyarihan sa hangin. Lahat ay umatras. Sa wakas ay nawalan na ng loob si Empress Queen. Dalubhasa siya sa alindog at kung masisira ang kanyang katanyagan, ang pundasyon niya sa imperial na itinayo niya sa loob ng 100 taon ay mauubos sa wala. Higit pa rito, may mga tao pa rin sa imperial na gustong makita siyang mamatay. Sa sandaling ito, ang lahat sa loob ng 50 milyang radius ay inalis ng mga imperial. Ang nakatataas na echelon ng mga imperial, ang emperador, mga matatanda, mga general. Dumating lahat. Sa sandaling ito, ang buong kapital ay natigilan. Huwag mong saktan si Quincy. Ang emperor ay isang makapal na kayumanggi-ang buhok na lalaki na agad na inilikas ang mga tao sa malapit matapos makita si Empress Queen na nadakip. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay nag-scan sa paligid ng 50 milyang radius at ang kanyang ekspresyon ay bumagsak. Sa direksyong northeast, mayroong isang tao sa puno, at sa mga ulap ay may 2. Sa tabi ng ilog ay may 4. Lahat ng kanyang mga target ay nasa kalahating hakbang man lang na true spirit realm o mas mataas. Habang sinasabi niya ito, nagulat ang mga imperial. Bagamat naalis na nila ang mga tao, maliwanag na nagpadala sila ng iba para bumuo ng rescue team at hindi inaasahan na napakaliwanag ng mga mata ni Francis. Ang isang tabi ng isang tao, kahit isang langgam ay hindi makataka sa kanyang mga mata. Nakakatakot ang bloodline power ng batang ito. Tawagan ang lahat pabalik. Walang magawa ang emperor. Nagkatinginan lahat ng mga elder at general. Ang katayuan ni Emperor Queen sa imperial ay napakataas at ang emperor ay umiibig sa kanya. Walang sino man ang mag-aakala na ang isang kabataang hindi pa nakakaabot sa true human rank ay maaaring mahuli si Empress Queen. Kailangang malaman ng isa na naabot na ni Empress Queen ang True Lord rank at nilinang sa Tao of Entertainment and Charm. Bagamat hindi dalubhasa sa labanan, sapat pa rin ito para sirain ang sinuman sa ilalim ng True Lord rank. Noon, kahit ang pirata ng Watermoon ay natalo niya. Ang mas nakakatakot ay ang kanyang bloodline power ay nakakakita sa hangin at lahat ay walang silbi. Sa sandaling ito, ang Heaven Earth na si Yuan Chi ay nagsimulang tumalon at namuo sa isang aura na tila halos kayang ilipat ang kalangitan. Ang aura na ito ay parang isang soberanya na bumaba at magpapaluhod sa lahat ng iba pang nilalang. Grand Elder. Ang mga imperial, pati na ang emperador mismo ay yumuko lahat. 309. Sumilay si Joy sa mga mata ni Empress Queen. Sa paglilinang ng half-step origin core realm ni Grand Elder, marami siyang galaw na magagamit niya para iligtas siya, kahit na mula sa 12 milya ang layo. Isang pag-iisip lamang mula sa kanya ay maaaring gumuho ang isip ng mga normal na eksperto sa true human rank. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng kalahating hakbang na origin core realm ay kumalat sa radius na 100 milya at ang Heaven Earth Yuan Chi ay bumubuo ng iba't ibang uri ng mga tanawin. Isang matanda na may hawak na tungkod na ulo ng dragon ang lumitaw sa pader ng lungsod. Walang ekspresyon ang kulubat niyang mukha. Pagbati sa Grand Elder. Nakikita ng isang ito si Elder Marcel. Ang mga eksperto sa True Spirit Realm kasama na ang Emperor mismo ay yumuko lahat. Ang Canopy Great Country Imperials ay nasa Northern Continent sa loob ng 10,000 taon at malinaw na mayroon silang mga eksperto na humawak sa kuta. Isa sa kanila si Grand Elder. Grand Elder, hanggat gumawa ka ng iyong hakbang, ang brat na iyon ay walang kapangyarihan na lumaban. Sabi ng emperador ng dakilang bansa ng Canopy. Walang sino man ang nagdududa sa lakas ng Grand Elder. Hindi simple ang bloodline power ng brat na ito, kaya hindi ko siya makontrol mula sa mental energy level. At saka, kakaiba rin ang alagang pusa na mayroon siya. Tinitigan ni Elder Marcel ang eksena at hindi gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Ang status ni Empress Queen ay nirerango sa nangungunang 3 ng Imperial.
Ang kanyang sariling cultivation ay umabot na sa True Lord rank at iilan lang ang mga imperial sa kanila. Ang mas mahalaga ay ang Empress Queen ang tulay sa pagitan ng mga imperial at ng pamilya Lane. Malaki ang naging bahagi ni Empress Queen kung bakit susuportahan ng pangunahing pamilya ni Lane ang mga imperial. Kung mawawalan sila ng suporta ng pamilyang Lane, mababawasan ang respeto at kapangyarihan ng mga imperial at maaaring matalo pa sila sa Iron Blood Religion. 12 milya ang layo, hindi natarante si Francis sa kasalukuyang sitwasyon. Kinokontrol ng maliit na pass ang magnanakaw ang Mystic Snake Blood Whip at hinawakan ang Express Queen na hostage. Ang aura mula sa kalahating hakbang na Origin Core Realm ay hindi masyadong nakaapekto dito. Meow meow. Naglabas pa ng ngipin ang munting pass ang magnanakaw at nagmukhang mukha. Ang mga pagkilos na ito ay malinaw na hindi nakataka sa pandaman ni Grand Elder. Nakita rin ni Elder Marcel ang kalmado at maayos na paraan ni Francis. Munting kaibigan, bitawan mo ang Empress, sumuko ka at baka magkaroon ka ng pagkakataon. Ang matandang boses ni Elder Marcel ay parang boses ng mga Diyos na halos gumuho sa isipan ng mga taong naglakas loob na lumaban. Ang kaliwang mata ni Francis ay kumislap ng asul at isang malamig na asul na liwanag ang nagpatatag sa kanyang isipan. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang nagyayelong lawa ay umaalon-alon lamang. Ang pinagmumulan ng mental energy ng God's spiritual eye ay hindi maarap, ngunit karamihan sa kapangyarihan ay hindi makontrol ni Francis. Siyempre, kapag inatake si Francis, ang karamihan sa mental energy ay hihina. Sa mga tuntunin ng solong labanan, maaaring patayin ni Elder Marcel si Francis gamit ang isang daliri ngunit hindi pa umabot ang level ng kanyang mental energy sa punto kung saan si Francis ay agad na susuko. Ang sitwasyon ay hindi ganito ka-simple. Kung ito lang ang brat na ito, marami pa akong galaw. Bahagyang naging solemn na ang ekspresyon ni Elder Marcel habang nakatingin sa malayo. Nakikita ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang 12 milya at ang sitwasyon sa pader ng lungsod. Sa ibabaw ng three-flowered treasured lotus, si Empress Queen ay walang lakas ngunit ang bilis ng kanyang paghinga ay nagsimulang kumalma. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa True Lord rank at nagsisimula ng kontrolin ang pulang selyo sa kanyang noo. Ang Mystic Peach Seal ay ginawa upang kontrahin ang mga kababaihan at ito ay isang lihim na pamamaraan ng Mystic Flower Treasured Bible. Gayunpaman, minamaliit ng Water Moon Pirate ang aking pagbuti. Hindi kumikibo si Empress Queen. Hinihintay niyang masanay ang kanyang katawan sa Mystic Peach Seal at kapag ang 10 hanggang 20% ng kanyang Chi of True Spirit ay nakabawi, maaari na siyang maka-counterattack. Gayunpaman, hindi lang ganoon ang pressure na hinarap ni Empress Queen. Naroon din ang Mystic Snake Blood Whip ni Francis na dahan-daang sumisipsip ng kanyang dugo. Ang mga kadahilanang ito ay naghigpit sa kanyang kakayahang makabawi. Francis, interesado ka bang makinig sa isang kwento? Marahil ay hindi mo alam kung bakit kailangan kitang patayin. Ang kagandahan ni Empress Queen ay sapat na upang sirain ang mga bansa at lalaki. Kahit ang tibok ng puso ni Francis ay bumilis ng kaunti. Bagamat ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay ginawa siyang lubos na lohikal, ito ay likas na ituloy ang pagiging perpekto. Oo naman. Tumango si Francis bilang interes, kahit na pakiramdam niya ay nasasanay na si Empress Queen sa Mystic Peach Seal. Dati ay may isang matalinong tao na kumuha ng 3 babaeng disipulo. Pinili ng unang disipulo ang daw ng buhay, ang pangalawa ay ang daw of charm at ang pangatlo ay ang daw ng libangan. Noong panahong iyon, ang 3 babae ay pawang mga bata pa ngunit iba-iba ang landas ng buhay. Naalala niya si Empress Queen at inihayag ang pambihirang purong ekspresyon. Dahil sa layo, bukod kay Elder Marcel, halos walang nakarinig sa kanilang pag-uusap. Narinig ko na ang kwentong ito. Bahagyang tumango si Francis. Ang matalinong tao ay may iba't ibang mga plano para sa 3 disipulo. Ang isa sa mga babae ay nakilala ang isang gwapong kabataan sa isang malayong nayon at nahulog sa kanya, ngunit sa huli, pinili niya ang kanyang mana at umalis sa nayong iyon at bumalik sa mataong lungsod. Sa pagsasalita hanggang dito, bahagyang huminto si Empress Queen.
Malinaw na naunawaan ni Francis na ang babaeng disipulong iyon ay si Empress Queen at ang malayong nayon ay ang 13 bansa. Ito ang unang dahilan kung bakit gusto kitang patayin. Walang ekspresyong sinabi ni Empress Queen. Nayanig ang isip ni Francis, mas malamig si Empress Queen kaysa sa inaakala niya. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ito ay naiintindihan. Gaano man nila kamahal ang isa't isa noon, napakaraming taon na ang lumipas at ngayon ay nakatayo si Empress Queen sa tuktok ng isang dakilang bansa. Walang gaanong koneksyon sa dalawa. Ang unang elder ay isang dating kasintahan lamang na nagmula sa isang maliit na nayon. Paano niya papayag na guluhin ng dating nobyo ang kanyang kasalukuyang buhay gayong naging empress na siya ng isang dakilang bansa? Sa makatuwid, dahil alam na si Francis ay disipulo ng unang elder, si Empress Queen ay may ilang layunin na pumatay ngunit siya ay medyo nag-aalangan. Pangalawa, engaged ka na kay Quincy at namatay ang senior martial sister para baguhin ang kanyang kapalaran. Isa ka ring key factor. Malamig ang mga mata ni Empress Queen. Tahimik na tumayo si Francis at hindi inakala na magkakaroon din ng ganitong koneksyon. Si Empress Queen at ang kanyang fiancé ay nasa magkabilang panig. Si Francis ay muling itinulak patungo sa panig ng kaaway ni Empress Queen. Noong una, gusto lang kitang manatili sa dilim at pagkatapos ay patayin ka nang hindi mo nalalaman. Hindi ko inaasahan na mamanahin mo ang kalooban ng pirata ng Watermoon at magkakaroon ng Mystic Peach Flower Seal. Malamig na tumikim si Empress Queen. Nang marinig ito, umiling si Francis at ngumiti, kung ang taong may hawak ng Mystic Peach Flower Seal ay sapat na malakas, malamang na direktang alipin kanila. Nanatiling tahimik si Empress Queen ngunit hindi sumang-ayon. Ang mga koneksyon ni Francis kay First Elder at Quincy ay mga problema lamang sa hinaharap at hindi kritikal. Hindi man lang sinubukan ni Empress Queen na patayin si Francis sa Water Mist Pavilion hanggang sa kinuha ni Francis ang Mystic Peach Flower Seal. Watermoon pirata, hindi ko alam kung natulungan mo ako o hindi. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Natahimik si Empress Queen at kalmado ang kanyang mga mata. Sa kasalukuyan, ang kanyang Chi of True Spirit ay nakarecover na ng 10% ngunit sadyang nagkunwaring hindi nalaman. Bagamat maaari siyang makatakas ngayon, hindi siya sapat na kumpiyansa para patayin si Francis. Isang pinalapot na bola ng kidlat ang bumaril mula sa palad ni Francis at tumama kay Empress Queen. Kasabay nito, hinailan ng munting pas ang magnanakaw ang Mystic Snake Blood Whip. Ikaw. Mapapaikot lang ni Empress Queen ang 10% chi ng True Spirit na iyon na naalis ni Francis at ng maliit na pas ang magnanakaw. Namanhid muli ang kanyang katawan at lalong namula ang simbolo. Tinansya ni Francis ang distansya at nakalkulan na halos 100 milya ang layo mula sa kapital. Mahigpit na sumunod si Grand Elder Marcel at ilang mga eksperto ngunit hindi gumawa ng anumang hakbang. Pagbati Lord Timor. Ngumiti si Francis at tumingin sa isang burol na 100 milya ang layo habang ang isang gintong token na may tatak na pulang kristal ay lumitaw sa kanyang kamay. Gold Iron Blood Order Token. Q. Ang kulay ng dugong gintong token ay naging kulay dugong ambon na kumikinang sa ginto. Hahaha. Ipagpapatuloy ko sana ang panunood ng palabas pero hindi ko akalain na mahahanap mo ako. Isang mahabang tawa ang nagmula sa burol at sa sumunod na iglap, lumitaw ang isang gintong sedan na may simbolo ng dugong dragon at isang espada at talim na nagsalubong. 4 na sedan carrier sa true human rank ang lumutang patungo kay Francis. Golden Spear Blood Dragon Sedan. Nagbago lahat ang mga ekspresyon ng mga eksperto ng Imperial. Nagsalubong ang mga kilay ni Elder Marcel. Sa Canopy Great Country, hindi gaanong nakilala ang Golden Spear Blood Dragon Sedan. Kahit na hindi nila alam ang alamat. Golden Spear Blood Dragon Sedan. Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Namumula ang ekspresyon ni Empress Queen at naging solemn na ang kanyang kalmadong mukha. Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon noon, hindi siya ganito ka-move on. Timor, paprotektahan mo ba talaga ang brat na ito? Ang lumang boses ni Elder Marcel ay umalangaw-ngaw sa loob ng 12 milya. Ang kulay dugong buhok na si Timor ay lumabas sa Golden Spear Blood Dragon Sedan para batiin si Francis.
Si Francis ay panauhin ng aking Iron Blood religion. Kung hindi muna umatake si Empress Queen, hindi niya ilalagay ang kanyang sarili sa ganoong kalagayan. Malamig na tumawa si Timur. Bagamat ang kanyang cultivation ay bahagyang mahina kaysa kay Elder Marcel, gumanti pa rin siya. Lalo na pagkatapos nahuwad ang gulong ng liwanag at dilim, mas malakas pa si Timur. Hayaan mo na si Empress Queen at lahat ng nandito ngayon ay aksidente lang. Kung hindi, kapag nandito ka lang, hindi ka makakatakas ng hindi nasaktan sa ilalim ng galit na pag-atake sa akin at ng iba pang True Lord ranks. Medyo pangit ang mukha ni Elder Marcel. Napaatras na siya ng isang hakbang sa sinabi nito. Fine, let her go. Matapos maabot ang kasunduan, si Timur ay lubhang mapagpasyahan. Tumango si Francis at sinipa si Empress Queen patungo sa kanila nang hindi na sinasabi. 310 kasunduan. Tumango si Francis sa kanyang ulo at pagkatapos ay walang ekspresyong sinipa si Empress Queen na may hitsurang sirain ang isang bansa patungo sa kanila. Dahil sa pagkilos na ito, nataranta ang taong may kulay dugo at nagkontrata ang mga mag-aaral ng Grand Elder. Ang iba pang mga sumusunod na upper echelons ng Imperial ay natigilan lahat. Gawa kaya sa bato ang puso ni Francis. Para si Pain ang pinakamagandang babae sa great country nang walang sinasabi. Higit pa rito, si Empress Queen ay isang elder sa kanya. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi kasing simple. Ang pangalawa ay sinipa siya ni Francis, isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Empress Queen at ang maliwanag na pulang pamumula sa kanyang mukha ay kumupas ng higit sa kalahati at isang maraming kulay na chi ng True Spirit ang umikot patungo kay Francis. Nag-counterattack si Empress Queen. Hindi alam, nabawi ni Empress Queen ang 10 hanggang 20% kontrol sa kanyang chi of True Spirit at sa kritikal na sandaling ito, lumaban siya. Mag-ingat ka. Bulalas ng kulay dugong Timur, ngunit wala siyang sapat na oras para makialam. Pagkatapos patayin si Francis at sirain ang Mystic Peach Flower Seal, agad kong maibabalik ang buong lakas ng True Lord rank. Hindi ko na kailangan pang matakot sa Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion at kapag dumating si Grand Elder at ang kumpanya, baka mapatay pa natin si Timur. Ang mga mata ni Empress Queen ay kumislap na may layuning pumatay habang ang maraming kulay na chi ng kanyang tunay na espiritu ay nanginginig at bumaril kay Francis. Ito ay isang nakakagulat na punto ng pagbabago. Kapag nagtagumpay si Empress Queen, hindi lamang si Francis ang mamamatay, maging ang buong sitwasyon ng Great Country ay magbabago. Matalino. Talagang karapat-dapat na maging Empress. Nagningning ang mga mata ng Imperial. Gayunpaman, ang instant na pag-atake ni Empress Queen, si Francis ay sumipa na at mas mabilis ng kalahating hakbang kaysa kay Empress Queen. Parehong nasa 3-flowered treasured lotus ang dalawa at ang maikling distansya ay hindi matatakpan ng cultivation. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay tumili at bagamat ang Mystic Snake Blood Whip ay inalog ng Chi of True Spirit ni Empress Queen, tiyak na binitawan nito ang letigo at nag-swipe patungo kay Empress Queen. Bam! Tumama ang binti ni Francis kay Empress Queen. Boom! Napabuntong hininga si Francis at halos lumuwa ng isang subo ng dugo, ngunit ang kanyang binti ay naglalaman ng kapangyarihan ng kidlat at ang pinagmumulan ng True Spirit mula sa pirata ng Water Moon at ito ay naging dahilan upang bahagyang tumigas ang figure ni Empress Queen habang siya ay umatras. Ang kasalukuyang Empress Queen ay maaari lamang gumamit ng 10 hanggang 20% ng kanyang lakas at halatang hindi siya nakakuha ng anumang kalamangan pagkatapos makuha ni Francis ang unang hit. Malamig na kumikinang ang paa ng maliit na magnanakaw na pusa at nilaslas ang mukha ni Empress Queen. Sure! Ang protective chi of True Spirit ni Empress Queen ay napunit at ang kanyang nakasisilaw na figure ay itinulak palabas ng 3-flowered treasured lotus. Isang pulang sugat ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay dinilaan ng dugo sa mga kuko nito at pinagmasdan si Empress Queen. Ang pasang ito. Galit na galit si Empress Queen kaya nanginginig siya. Ang isang Empress na tulad niya ay sinampal sa mukha ng isang pusa. Bagamat hindi nagtagumpay ang kanyang counter-attack noon, ito ay kapantay ni Francis ngunit minamaliit niya ang pasang ito.
Anong pusa? Bulalas ni Timur nang dumating siya mula sa likuran. Kinuha ni Francis ang Mystic Peach Flower Seal at nagbago ang ekspresyon ni Empress Queen nang agad siyang bumalik sa Grand Elder at kasama. Matapos ang kabiguan ng counter-attack, kailangan niyang aminin na siya ang dehado. Ang dahilan kung bakit nanalo si Francis ay hindi dahil sa kanyang katalinuhan, lakas o tapang. Hindi siya lumalaban mag-isa. Sa likod niya ay ang pagkalkula ng Water Moon Pirate na nabuo sa loob ng 100 taon. Kahit sa sitwasyong ito, halos nagtagumpay si Empress Queen. Mula dito, makikita ng isa ang kanyang pagiging mapanganib. Pati si Timur ay pinagpawisan ng malamig. Ang pagkakaroon ng Mystic Peach Flower Seal ay nangangahulugan na pinaghihigpitan ni Francis si Empress Queen na may kapangyarihan sa labanan ng isang True Lord rank. Samahan mo ako sa sedan. Hinaila ni Timur si Francis papunta sa Golden Spear Blood Dragon Sedan. Sa sandaling ito, si Grand Elder Marcel, Empress Queen, 2 pang True Lord ranks at 5 True Mystic ranks ay nakaharap lahat sa Golden Spear Blood Dragon Sedan. Elder Marcel, bakit hindi natin ginagamit ang pagkakataong ito para tapusin si Timur? Hanggat papatayin natin siya o masaktan ng husto, magbabago ang sitwasyon ng Canopy Great Country. Alam ng lahat na ang Patriarch ng Iron Blood Religion sa mahimbing na pagtulog ay isang pagkukunwari. Ang one-timer ay hindi natin kapareha. Napag-usapan ng mga nakatataas na echelon, ngunit parehong kalmado sina Grand Elder Marcel at Empress Queen. Empress Queen, ano sa tingin mo? Lumingon si Grand Elder Marcel kay Empress Queen. 50 lang ang success rate. Ang kapangyarihan ng Iron Blood Religion ay nasa kabisera sa loob ng maraming taon. Alam ng lahat ang lakas ni Timur. Sa Wheel of Light and Darkness, perpekto ang kanyang opensa at depensa. Higit pa rito, ang Golden Spear Blood Dragon Sedan ay isang inheritance item mula sa Iron Blood Religion Patriarch at maaari nitong baliwalain ang mga pag-atake ng mga nasa True Human Attacks My Rank. 70% at ang mga nasa True Lord rank ng 30%. Si Empress Queen ay hindi nabulag ng puot. Bagamat may gasgas sa kanyang mukha, hindi naman ito nagpapangit sa kanya bagkus ay mas gusto pa siyang protektahan ng iba. Sa totoo lang, nagkaroon siya ng isa pang problema at iyon ay ang Mystic Peach Flower Seal ni Francis at 3-flowered Treasured Lotus. Ang Mystic Peach Flower Seal ay kinontra siya at ang 3-flowered Treasured Lotus ay maaaring maglabas ng 3 amoy na maaaring makaapekto sa mga nasa True Spirit Realm. Kasama ang Golden Spear Blood Dragon Sedan, ito ay tulad ng pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Sa makatuwid, ang tagumpay ng mga Imperial ay napakababa at si Empress Queen ay magiging mahirap. Umupo si Francis sa komportableng sedan at may ligtas na pakiramdam. Maging ang kanyang God Spiritual Eye ay nahirapang makita ang material kung saan nilikha ang Golden Spear Blood Dragon Sedan. Francis, kung ibibigay mo ang Mystic Peach Flower Seal, pakakawalan ka namin. Ang sabi ng Emperor ng Canopy Great Country. Kung tatanggalin ng Imperial ang aking warrant at hindi sasaktan ang mga taong malapit sa akin o sa aking sarili, ako mismo ang sisira sa Mystic Peach Flower Seal sa loob ng 3 taon. Tumugon si Francis. With ang Mystic Peach Flower Seal sa kamay, si Empress Queen ay kailangang mag-isip tungkol sa pagkalkula laban sa kanya o sa Broken Moon Clan. Ang dahilan kung bakit sinabi niya ang 3 taon ay napagtanto ni Francis na ang kapangyarihan ng Mystic Peach Flower Seal ay unti-unting nababawasan pagkatapos gamitin sa pagkakataong ito at hindi na ito magiging banta kay Empress Queen pagkatapos ng 3 taon. Deal, tuparin mo ang iyong pangako. Tumango si Empress Queen. Sa pinakamasama, ang kailangan lang niyang gawin ay magtago sa loob ng 3 taon at kahit na bumalik si Francis pagkatapos noon, gagawin pa rin niya ang kanyang makakaya upang malutas ang mga kalkulasyon ng pirata ng Watermoon. Matapos magkasundo ang 2 panig, umalis ang Golden Spear Blood Dragon Sedan kasama ang 4 na True Human Rank Sedan Carrier. Pinaalis ng mga Imperial ang Golden Spear Blood Dragon Sedan gamit ang kanilang mga mata. Grand Elder, Emperor, Empress, hahayaan na lang natin sila. Pagkatapos ng insidenteng ito, nasaan ang kapangyarihan ng mga Imperial?
Ang ilan sa mga nakatataas na echelon ay hindi napigilan ang kanilang sarili. Inagaw ng isang maliit na kabataan sa Ascended Realm ang kanilang Empress at mapapaalis lamang nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Isa itong malaking dagok sa pangalan ng mga Imperial. Kung hindi man lang natin mapigilan ang ating sarili sa ganoong kaliit na bagay, magiging kaguluhan ito kapag may nangyaring malaki. Medyo pinipigilan tayo ng Iron Blood Religion ngayon at nasa kanila pa rin ang kanilang patriarch na hindi alam ang buhay at kamatayan. Ang Grand Elder ay mahinang umiling. Oo, aminado kami na malakas ang Iron Blood Religion Patriarch. Ilang daang taon na ang nakalilipas, lumahok siya sa pagsira sa Scarlet Moon Patriarch at isang eksperto na nakipag-away sa Scarlet Moon Religion Patriarch. Ngunit ilang daang taon na ang lumipas at ang lifespan ng mga normal na sovereign sa Origin Core Realm ay 500 hanggang 800 years old daw noon, ang Iron Blood ay Back Legion. Natutulog ngunit naghihinala akong patay na siya, hindi na siya magiging kasing lakas ng dati kung hindi ay pinag-isa na ng Iron Blood Religion ang Great Country at baka umabot pa sa tuktok ng isang On-Star Clan. Isang kayumangging buhok na True Lord rank na Elder na ayaw. Elder Selvan, maaaring tama ang sinasabi mo. Ngunit sa ngayon ay isang napaka-kakaibang punto ng panahon para sa Northern Continent, Middle Continent at maging sa 10 dakilang paksayon. Bahagyang ngumiti si Grand Elder Marcel. Nang marinig ito, nagsimulang mag-isip ang mga taong naroroon. Ang tinutukoy mo ay ang Sacred True Dragon Gathering. Nagliwanag ang mga mata ng mga taong naroroon. Alam ninyo ang kadakilaan ng Sacred True Dragon Gathering. Tuwing 10 taon, ang mga tunay na henyo lamang na nakakalap ng sapat na kapalaran ang makakapagbukas ng 4 na dakilang pamana. Sa nakalipas na 10,000 taon, ang Heaven's Legacy Inheritance ay lumitaw ng 1 beses, 7 Sword Inheritance ng 2 beses at iba pang malaki at maliit na kabuoang 100 beses. Huminto si Grand Elder. Ang Sacred True Dragon Gathering ay ang Green Flower Area at ilang iba pang kayamanan ng lugar. Ang 10 dakilang paksayon at bawat dakilang bansa pati na ang Origin Core Realm Sovereigns lahat ay may mga rekomendasyon. Nakakatulong ito sa kinabukasan ng isang dakilang bansa. Kung makapasok sila sa mana at makapaglabas ng malalakas na sandata at lihim na diskarte, mababago nito ang kapalaran ng isang dakilang bansa. Nakangiting tumango si Empress Queen sa kanyang ulo at lumiwanag sa kanyang mga mata ang pag-asa. Sa loob ng Golden Spear Blood Dragon Sedan. Salamat sa Deputy Patriarch sa iyong tulong. Si Francis ay puno ng pasasalamat. Sa pagkakataong ito ay ginamit niya ang Gold Iron Blood Order Token, at binayaran ng Iron Blood Religion ang kanilang utang. Ininspeksyon siya ni Timur saglit bago sinabing, Francis, minamaliit ko pa rin ang iyong potensyal at katapangan. Ngayong kaaway mo na ang Imperials, Pamilya Lane at maging ang Queen Sword Palace, saan ka pupunta? Nawala si Francis nang marinig niya ang tanong na ito. Natapos na niya ang misyon ng kanyang guro ngunit sinubukan siyang patayin nang tumanggap ng sulat. Pagkatapos masaktan ng Flooding Lake City Lord at Imperials, saan ako pupunta? Talagang nawala si Francis. Walang lugar upang ilagay ang kanyang mga ugat. Bumalik sa 13 bansa. Ang sitwasyon doon ay hindi magiging mas mahusay kaysa dito. Sa kabaligtaran, ang pananatili dito ay nangangahulugan ng mas maraming mapagkukunan at kapalaran. Kung payag ka, maaari kitang i-promote sa isang chapter leader ng Iron Blood Religion at ibigay sa iyo ang sarili mong teritoryo na kasing populasyon ng isang maliit na bansa. Halatang hinahangaan ni Timur si Francis. Bagamat binayaran na niya si Francis, nag-aalok pa rin siya ng tulong at handang i-promote si Francis sa isang chapter leader. Nangangahulugan ito na kung papayag si Francis, ang teritoryong kinokontrol niya ay maihahambing sa Cloud Country. Sa Iron Blood Religion, ang mga nasa True Mystic rank lang ang may karapatang maging chapter leader. Mula dito, makikita kung gaano kahalaga ang ibinigay ni Timur kay Francis. Ang bagay ay si Francis sa ngayon ay walang lugar na matutuluyan at ang panganib ay malapit na. Handa akong pumasok sa Iron Blood Religion. Sumang-ayon si Francis. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.